followers kaagad ang nadagdag sa Facebook page ni Lance sa loob lamang ng isang linggo. Kaya maraming mga tao ang nagtatanong kung paano ba siya sumikat at bakit milyon-milyon ang nanonood sa kanya. Ako nga pala si AC at sa video ito tatalakayin natin kung sino si Lance, bakit pinag-uusapan ang kanyang pangalan at kung paano ito sumikat sa social media. Si Luis Ann Nagal o mas kilala sa pangalan na Lance ay isang umuusbong na content creator ngayong taong 2026. Kasabay ang intro nito na "This is Lance", tiyak natatatak talaga sa utak mo ang good vibes na binibigay ng babaeng ito. This is Lance! This is Lance! This is Lance! Nagsimula si Lance sa pag-upload ng mga reels sa kanyang Facebook page mahigit isang taon na ang nakalipas noong February 7, 2025. This is Lance! At sa araw na ito ay sisimulan natin ang yugto ng pagiging isang vlogger. With 164 followers and 87 likes sa kanyang Facebook page, pinagpatuloy lamang niya ito at nagpursige sa paggawa ng mga content. At sa bawat upload, kahit nagkakaunti lamang ang mga taong sumusubaybay dito, hindi ito nawala ng motibasyon para magpatuloy sa kanyang vlogging journey. Sa unang buwan nito bilang isang content creator, madalas nating mapapansin umiikot halos ang kanyang mga content tungkol sa mga aso at pusa. Isa na din sa mga dahilan nito ay dahil isa itong college student na nag-aaral ng veterinary medicine sa Cavite State University. And of course, mahilig din ito sa mga hayop. This is Lance! At sa araw na ito ay ipapakilala ko sa inyo ang ilan sa mga madalas makasalamuha na CBSU dogs o stray dogs sa loob ng Cavite State University. Dahil nga student athlete din ito, paminsan-minsan ay gumagawa din ito ng mga videos tungkol sa swimming. Sa bawat video na pinapalabas ni Lance, tila may isang bagay tayong paulit-ulit na nakikita. Isang pattern na hindi nawawala at palaging meron, na kung saan kahit na anong topic pa ng content ang ipapalabas niya, ay palagi itong nandito. At yun ay ang mga comments. Motivational speech. Kita ko efforts mo today kaya ngayon, magpahinga ka na muna. No need makeup. Ganda ni Madam. Adopting a stray. Libo-libong asong gala ang naghihintay lang ng kahit isang papansin sa kanila. You're getting beautiful, Lance. Keep vibing. Usapang perfume. Nakatanggap tayo ng gift mula sa Lesalou Fragrance. Lagi lang akong nakasmile hanggang matapos yung video. Kasabay ng pagkaakit ng mga tao sa kagandahan ni Lance, mas lalo lamang nadagdagan ang pagkahulog ng mga taong ito nang masaksihan nila ang masayahing katangian na kanyang tinataglay. At sa bawat upload na nilalabas nito, sa sumusunod na mga araw at sumusunod na mga buwan, unti-unti nang dumadami ang mga sumusubaybay dito hanggang sa boom, umabot na lamang ito bigla sa mahigit 2 million followers. 3.6 million views, 6.2 million views, 15 million views, 18 million views, 30 million views, and 35 million views. Sa sobrang bilis ng paglaki ng Facebook page ni Lance, sa loob lamang ng isang linggo, ang 2 million followers na ito ay bigla na lamang nadagdagan pa ng panibagong 2 million followers. At habang ginagawa ko ang video ito, her page is sitting at around 4.8 million followers. Pero bakit nga ba sikat si Lance? Bakit maraming mga tao ang sumusubaybay sa kanya? At bakit milyon-milyon ang mga views na kanyang natatanggap? Mahigit 100 million views ang total ng 6 sa kanyang mga videos. At sa 6 na video ding ito, may isang bagay tayong mapapansin. At hindi lamang ito kanyang kagandahan at public personality, kundi ang paraan din ng pagpapaalala sa kanyang mga manonood na ugaliing alagaan ang kanilang mga sarili. Hindi lamang physically at mentally, kundi pati na rin spiritually. Alam mo ba kung bakit ka pinuwesta ni Lord sa sitwasyon ngayon? Kasi alam niyang kaya mo. At sana, alam mo rin, mabigat man sa ngayon. Pero, prepare ka niya to something greater. Kaya, kapit lang. At kung ipaghalo natin ang lahat ng ito, mayroon ka ng isang viral Lance video. Ngunit gaya na lamang ng ibang kwentong tagumpay sa internet, tiyak na hindi rin naging perpekto ang pag-angat ni Lance.
Noong buwan ng June 2026, kaliwat kanan ang pagkumpara ng iba't ibang mga tao sa mga content ni Lance at ang mga content ng iba't ibang mga babae na gumagawa ng thirst trap sa social media. With Eric Paulo stating na sa panahon ng social media kung saan mas laganap ang mga babaeng kumukuha ng atensyon sa pamamagitan ng thirst trap, mas piliin mong hangaan ang mga babaeng ipinapakita ang kanilang katalinuhan at kakayahan. At dito na nagsisimula ang pagkahati ng mga opinyon ng iba't ibang mga tao, with one comment replying to his post stating na gets naman ang point na we should admire women for their intelligence and skills, but why do we need to compare them to other girls? A woman can be smart, talented, and still feel confident showing her body. Hindi porket nagpo-post ng thirst trap wala ng substance or self-respect. Girls can do both. At thank you kuya for admiring women, but we are more than the categories you mentioned. Kaya bakit hindi na lang both? Bakit kailangan one-sided? Respectfully, ang pagiging confident sa katawan at pagiging matalino hindi magkalaban. Di kailangan idaw ng ibang babae para iangat ang ideal mo. We are not a buffet. At kahit na ang ibang mga content creators gaya ni Paulul ay nagkaroon din ng opinyon tungkol sa post na ito, stating na Kahit sabihin nating wala namang malis to, hindi na to kailangan sabihin pa. I-consume mo yung klase ng content na gusto mo kasi FYP yan, For You page. Kasi may mga narinig ako na sabi na yung mga lalaki pa na nagsasabing buti pa sila sumikat in a world na may mga napakaraming thirst trapper na klase ng content. Paano natin nasabi to? Diba? So kung confident sila sa katawan nila at mayroon din silang isip, then bakit hindi? Diba? Marami namang klase. kaya naman nagresulta ng pag-reply nito sa pamamagitan ng pag-post sa kanyang Facebook page, stating na hindi lahat ng sumasang-ayon sa isang bagay ay lihim na tumatangkilik din dito. Kung ang paggawa ng thirst trap content ay nakakatulong sa iyong confidence at wala ka namang sinasaktang tao, nasa iyo yon. Hindi automatic kung binabawasan ang respeto ko sa iyo bilang tao. Napakasimple ng punto ko. Sa panahon ng social media, mas pinipili kong suportahan at palaganapin ang educational content at self-improvement content, lalo na sa gitna ng patuloy na educational crisis sa Pilipinas. Yun ay dahil karamihan din sa mga lalaki na nagsasabing gayahin daw ng mga kababaihan si Lance dahil karespe-respeto daw ito, ang mismong mga lalaki din na palihim na kumukonsumo ng mga thirst trap ng iba't ibang mga babae. Gaya na lamang ng isang post ni Arian Cirillo attaching 2 screenshots ng isang lalaki na ang taas pa ng caption sa isang post stating na my crush, past sa puro thirst trap at puro palabas ng dibdib at lip sync lang ang alam at sayaw-sayaw sa TikTok. Haha. Habang nakatambay pala ito sa kanyang private message replying sa isang thirst trap and stating na sana naging kwintas na lamang daw ito. Nang dahil nga sa sunod-sunod na pagkumpara ng mga tao na pagdesisyonan ni Lance na maglabas ito ng sarili nitong statement stating na gayahin nyo si Lance, karespe-respeto, maging ako po mismo ay hindi rin nakaligtas sa pambabastos. Tapos sasabihin ng iba yan sa ibang babae? Wala rin pong sense. Hindi ko po makonsider na achievement yung pagtaas ng followers kung may mga kababaihan naman pong ibinababa para lang may maitaas. Women do not have to fit one image to deserve respect. The way we dress is never an invitation for disrespect. Habang hinihiya kasi natin yung mga thirst trapper online, no, the fact na nakakakuha na napakaraming traction yung mga yan, dahil din sa atin mismo. Kaya ang daming mga mag-asawang content creators na proud na ino-overly sexualize yung mga asawa nila, no, dahil alam nilang may market sa ganun. Alam nilang nabibigyan ng attention yung ganun. Nag-iwan din ng comment si Lance sa isang post nito stating na nakakalungkot no, yung tipong pinaghirapan mo yung content mula research, shoot, edit pero laging ang daming manyakis sa comment section. Hindi nakakatuwa. And this is indeed true dahil kahit na ang topic ng video na ginagawa ni Lance ay tungkol sa manok at itlog, ang laman lamang ng comment section na ito ay nung nalaman ko na boyfriend niya ang nagvi-video at nag-e-edit, hindi na ako kinikilig. Sarili muna ang unahin guys. Ako na muna bahala kay Lance. Syempre, uunahin kita. Nakakamangha talaga ang napakabilis na pagdami ng mga followers at taga-suporta ni Lance. Kasabay na din dito ang isang napakabilis na growth sa Facebook na ngayon lamang nasaksihan ng mga mamamayang Pilipino sa buong history ng Facebook. Mga content na umaabot ng millions of views sa bawat upload at higit sa lahat ang personality ni Lance na nagugustuhan ng lahat. Ang problema na lamang dito ay ang mga taong hindi educational content ni Lance ang pinupunterya, kundi ang pambabas at pagkukumpara sa comment section.